Isang maganda at pinagpalang gabi po para sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na kayo po ay narito at inangatan ng ating Panginoon sa kanyang bahay-sambahan. Ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay makikita po sa aklat ng Exodo chapter 16 verse 17 to 36. Exodo chapter 16 verse 17 to 36. Ako po ay magbabasa sa MBBita. Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang mga itinara nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon tuwing umagay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito ay natutunaw. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila. Ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay ang araw ng pamamahinga. Araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan, at iyo'y hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kainin nyo ngayon. Ngayong ay araw ng pamamahinga, wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong namumulot niyan, ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. Ngunit ng ikapitong araw ay mayroon pa ring mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ikapitong araw ay wala nang lalabas. At mula noon, nagpapahinga na lamang sila tuwing ikapitong araw. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito ay parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh, kumuha kayo ng kalahating salop ng mana, itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkaing ibinigay ko sa inyo nang ilabas kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop na mana. Pagkatapos ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging anak at mga apo. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaban ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit sa 4 na litro. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito na muli, Panginoon, ay pinagtipon-tipon mo ang aking mga kapatid nang sa gayon, Panginoon, ay magbulay-bulay ng iyong mga salita. At Panginoon, narito kami para ipanalangin ang aming bahay-sambahan, gayon din, Panginoon, ang aming mga kapatid sa Panginoon. Ikaw na nga po, Panginoon, ang manguna sa lahat ng aming mga pag-uusapan. Ito na nga po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong gabi po ay sama-sama po nating pag-aralan ang mga salita ng Panginoon. So, kung ano yung
kung ano nga ba yung dapat at hindi dapat gawin sa loob ng 7 araw nung panahon iyon. So, binigyan sila ng pagkain upang sila ay makaraos bawat araw. Ngunit, hindi lahat sila ay sumusunod sa dapat na dami o konti ng kanilang kukunin. So, paulit-ulit silang pinaalalahanan ni Moises. Ngunit, meron pa ding hindi sumusunod dito. So, tayo bilang tao, saan man tayo magpunta, ay maraming mga instruction ang dapat nating sundin. So, may mga sinusunod tayo, pero minsan may mga sinusuway pa din tayo. Halimbawa na lang sa isang lugar na merong overpass. So, kahit na meron ng overpass, so para hindi natatawid sa malayo or hindi na mahirapang umakyat, kahit na may maraming sasakyan, dahil tinatamad tayong umakyat sa overpass, tatawid pa din tayo kahit na may nakapaskil na bawal tumawid. 'Di ba? May mga ganong instances, may mga ganong mga tao. O kaya may mga paskil na bawal magtapon ng basura dito, bawal umihi dito, 'di ba mga ganyan? Pero kapag walang mga nakatingin, may nagtatapon pa rin ng basura, mayroon pa rin mga umiihi. So, likas yun sa mga tao na hindi natin kontrolado. So, iilan lamang nga po yan sa mga instruction na sinusuway pa rin nating mga tao hanggang ngayon. So, noong ng panahon nila Moises ay may mga instruction na binigay sa kanila ang Diyos. So, yun ay ang kumuha lamang sila ng sapat sa kanilang kakainin. Sabi po sa verse 17 to 21, namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinari nila, kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan, pag-init ng araw ito'y natutunaw. So, may mga kumuha ng madami at may kumuha ng kaunti. Pero kahit na merong kumuha ng madami, ay hindi pa din ito sumobra para sa kanila. So, ito ay sapat lang para sa kanila. So, yung kumuha ng kaunti, hindi rin sila kinulang. Naging sakto lang siya. Kaya sinabihan sila ni Moises na huwag nang kukuha pa ng pangkinabukasan. Pero meron pa ding hindi nakinig. Kaya kinabukasan, merong inuod na mga natira nila. So, kaya nagalit si Moises sa kanila. Kaya mula noon ay ang kinukuha na lang nila yung pangsapat na lang. So, yung mga natitira ay natutunaw na iyon. At ito naman yung sumunod na nangyari. Sabi sa verse 22 to 26, nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Pinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto nyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at iyo'y hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga, wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan, ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. So, nung ika-6 na araw, ay doble na yung kanilang kinuha. Dahil ito nga po ang utos ng ating Panginoon. Dahil nga ay kinabukasan ay araw ng pamamahinga. So, kung ano yung hindi nila mauubos sa ika-6 na araw, ay yun yung kanilang kakainin sa ikapitong araw. At hindi ito nasira o hindi ito inuod. So, dahil sa loob ng 6 na araw na sila ay
namumulot ng kanilang pagkain. Ngunit pagdating ng ikapitong araw ay wala nga silang makukuhang pagkain. So sabi naman po sa verse 27 to 30, ngunit ng ikapitong araw ay mayroon pa ring mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ikapitong araw ay wala nang lalabas. At mula noon nagpapahinga na lamang sila tuwing ikapitong araw. So kahit na sinabihan na sila na wala na silang makukuha na pagkain sa ikapitong araw, ay meron pa ring lumabas. So para mamulot pero wala din naman silang napala, wala din naman silang nakuha. So sadyang may mga matitigas talaga ang ulo at hindi nakikinig sa mga dapat nilang gawin. Pero at the end of the day ay wala naman silang napala sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya nagsabi ang Panginoon kay Moises na hanggang kailan sila susuway. Siya ang nagtakda ng araw ng pamamahinga, kaya tuwing sa ika-6 na araw ay binibigyan na sila ng kasama pang-7 araw para nga wala na ngang lalabas para kumuha ng pagkain. So natauhan na din siguro sila, kaya simula nun ay nagpapahinga na lang sila tuwing ikapitong araw. So at sa ating pong last part ay meron pamuling instruction ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 31 to 36, mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng kalahating salop ng mana, itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging anak at mga apo ang pagkain ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop ng mana. Pagkatapos, ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging anak at mga apo. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaba ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit sa 4 na litro. So tinawag ng mga Israelita na mana yung kanilang kinakain. So inutusan silang kumuha ng kalahating salop upang itago para makita ng kanilang mga apo, ng kanilang mga anak yung pagkain nila nung nailabas na sila sa Ehipto. At sinabi din iyon ni Moises kay Aaron at sinunod naman iyon ni Aaron. Yung mana na iyon ay 40 years nilang kinain hanggang sa dumating sila doon sa Kanaan. So this passage ay nagpapakita po sa atin ng kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoon. At kapag sinuway natin yung nais niyang gawin sa atin, nasasaktan siya, nadidisappoint siya sa atin. Kasi ang nais niya lang naman ay sumunod tayo sa Kanya. Pero maraming pagkakataon na mas pinapairal natin yung katigasan ng mga ulo natin. Nakita natin na kung paano sila pinrovide ng Panginoon, di ba? Pero sinusuway pa rin nila si Lord. So ganun din tayong mga tao. Kahit na ibigay ni Lord sa atin ang lahat ng kailangan natin, hindi pa rin tayo nakukontento. Nagagawa pa din natin siyang suwayin. So, nagagawa pa rin natin masaktan siya despite sa mga kabutihan na ginawa niya para sa atin. So, kung paano niya tayo binibigyan ng pag-asa, kung paano niya tayo mahalin, kung paano niya ibigay sa atin na kahit na hindi naman natin yun deserve, ilang beses silang sumuway pero patuloy silang binibigyan ng pagkakataon. At ganun din si Lord sa atin na mga anak niya.
kahit na madaming beses siyang nadi-disappoint, madaming beses natin siyang nasasaktan at nasusuway, pero nangingibabaw pa din yung pagmamahal niya sa atin. Palagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon para magbago at para sundin at piliin natin na manatili sa Kanya. Kaya naman po sa gabing ito, nais ko po na sabay-sabay at sama-sama nating piliin na sundin palagi natin ang ating Panginoon. So gawin natin yung mga plano at nais niya para sa buhay natin. Kasi 'di ba, alam naman po natin na alam nating lahat na hindi naman tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi niya hahayaang magutom tayo, hindi niya hahayaang kulangin tayo, at higit sa lahat, hindi niya hahayaang mahirapan tayo dahil bilang anak niya, mahal niya tayo. Kaya patuloy pa tayong maniwala at magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil ano pa man pong maging kalagayan natin, asahan natin na meron tayong Diyos na kahit kailan ay kasama natin. Amen po. Isang pinagpalang gabi para sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa mga salita na muli ay nagbigay ng aral sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon muli na maapalalahanan kami na patuloy kaming sumunod sa iyong mga utos na gaya ng mga Israelita, Panginoon. Alam namin, Lord, na may mga times na nadidisappoint ka namin, nasasaktan ka sa mga ginagawa namin, sa response namin sa iyo, sa hindi namin pagsunod sa iyo. Kaya naman, Panginoon, narito kami na patuloy na hinihiling at dinadalangin namin na patuloy mo kaming samahan sa buhay namin nang sa gayon ay mas paging maganda pa yung mga plano sa buhay na meron kami. Ikaw na nga po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin, sa lahat ng mga ipapanalangin, Panginoon. Kiniklaim nga namin, Panginoon, na may tamang panahon, may tamang oras at kasagutan sa lahat ng ito. Panginoon, ikaw na nga po ang sumama sa amin sa mga oras na ito. Ito na nga po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isa pong maganda at pinagpalang gabi para sa ating lahat.